Kinakahiya ako ng BF ko kasi call center agent lang ako at 3 beses na akong bumagsak sa board exam. Sariwa pa sa utak ko kung paano mo ako sinukuan noong panahong kailangan ko ng taong magtitiwala sa akin. Alam kong kinakahiya mo na ako sa mga katrabaho mo dahil isa pa rin akong call center agent dahil hindi ko maipasa-pasa ang PNLE, Nursing Board Exam. Alam kong pinagdudahan mo na rin ako dahil sa tuwing nag-aaway tayo, minamaliit mo na ang kakayahan ko. Hindi na ikaw ang dating lalaking nagbibigay sa akin ng lakas sa tuwing nanghihina ako. For 7 years, 5 years of living together, I know you've changed. Alam kong nagbago ka simula noong naging manager ka na sa kumpanya mo at naging close kayo ng co-manager mo. Naalala ko pa sinabi mo sa akin na naging mabait ka lang sa co-manager mo dahil siya ang tumulong sa'yo para umangat ang posisyon mo. Hatid sundo mo siya gamit ang kotse natin dahil sabi mo along the way ang tinitirhan niya. Sabay kayong pumapasok at umuuwi pero sabi mo sa akin huwag mag-alala dahil may long-term boyfriend ang co-manager mo at ikakasal na. Nagtiwala ako kasi alam ko namang hindi mo ako kayang lokohin. Nasa plano na rin natin ang magpakasal pagkatapos kong pumasa ng board exam. Hanggang sa nalaman nating bumagsak ulit ako sa PNLE. Sobrang lugmok ko nung araw na iyon pero hindi kita kasama kasi may team building kayo. Inintindi ko, sino ba naman ako para magreklamo? Ako nga tong hindi maipasa-pasa ang board exam. Kinabukasan noon, nag-upload ng pictures ang mga ka-workmate mo. Nakita kitang katabi mo palagi yung co-manager na pinagseselosan ko. Oo, inamin ko na sa'yo that time na pinagseselosan ko siya, pero sabi mo nagkataon lang na magkatabi kayo sa pictures. Hindi ako naniwala at sinundan ko pa ng ibang tanong, pero ang sinagot mo sa akin na hanggang ngayon sariwa pa rin sa utak ko. Bakit ba pinapakialaman mo yung buhay ko? Buhay mo nga hindi mo maayos-ayos. Board exam na lang hindi pa maipasa-pasa. Natahimik ako sa sinabi mo. Sobrang sakit. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Sobrang na ng tingin ko sa sarili ko, pero mas nasaktan ako nung narinig ko mismo yun galing sa'yo. Hindi tayo nagkibuan ng 2 araw hanggang sa inamin mo sa akin na wala ka ng feelings sa akin. Nakipaghiwalay ka. Sa linggo rin na yon, iniwan mo ako. Kinuha mo lahat ng gamit mo sa apartment at pinutol lahat ng meron tayo. Fast forward. Maraming nangyari. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko pagkatapos ng gabing yun. Sobrang sakit sa part ko na ibinuhos ko ang ilang taon ko with you just to end up being alone and helpless. But binuo ko ulit ang sarili ko. I studied hard, again for the 4th time. Nag-take ako ng board exam. Luckily I passed. Believe it or not, I passed the board with higher rating. Kahit ako, hindi ako makapaniwala sa rating ko. Naging speaker ako sa school natin which opened a lot of doors for me. Naging maganda ang takbo ng career. Feeling ko okay na ako. I thought I moved on and forget about you. Until may emergency sa hospital. Pauwi na sana ako pero na-extend pa kasi may mangganganak at kulang ang nurses. I was so tired that day kasi sobrang busy. Pumasok ulit ako sa operating room, ginawa ang trabaho ko. Nakita ko yung babaeng nanganak at she was very familiar pero hindi ko maalala. Hindi ko lang pinansin kasi ang dami kong ginagawa. Lumabas ako at tinawag ang husband ng nanganak to get the baby essentials pero laking gulat ko nang ikaw ang nakita ko sa labas ng operating room. Ang layo na ng itsura mo sa dati pero nakilala pa rin kita. Nagkatitigan tayo ng ilang segundo until nagtanong ka sa akin, "Nurse, kumusta si Mrs.?" Nagulat ka noong nakita mo ako. Natulala rin ako saglit at pumasok ulit sa operating room. I don't know why I did that. Nakatitig ako sa babaeng nakahiga. Doon nag-flashback sa akin lahat. She was your co-manager. Ang babaeng pinagseselosan ko. Gusto ko nang mag-breakdown pero nag-follow up na si Doc sa mga gamit ng bata. Doon na nag-sink in sa akin ulit na nasa trabaho pala ako and I am a professional now. Lumabas ulit ako at kakausapin ka sa sana but the moment you saw me, bigla ka na lang umiyak. I'm sorry. Sir, kailangan ko po ang gamit ni baby. Kinuha mo at inabot sa akin. Tumalikod ako at babalik na sana sa OR pero hinawakan mo ang kamay. Saying the most absurd thing I've ever heard from you. Mahal pa rin kita, Cha. From Sender Cha.